hanap ang address ni Kenneth Sin at ginamit ang pintura para isulat sa malaking pinto. Ang magnanakaw na nag-plagiarize ay mamatay sa malaking pulang letra. Noon, si Tidek Angito ay nasa kwarto. At inaaliw si Tidek Sin. Tidek Sin, okay lang. Di ba abogado ako? Ang mga taong naglalantad ng personal na impormasyon at nagbabanta sa bahay ay hindi ko palalagpasin. Ibinuklat ni Tidek Sin ang Weibo post na ipinost ko lang. Puno ng hinaing ang boses niya. Jack Denlis. Hindi mo ba sinabi na pumayag si TB na tulungan akong magminoon? Bakit sinasabi niya pa rin na nag-plagiarize ako? Hindi pa rin ba niya ako mapatawad? Narinig ni Tidek Sin. Si Tidek Sin na sinasabi na ina-rainbow ako. Ngunit papupurihan siya. Agad na bumangon ang galit niya. Hindi niya sinasadyang hanapin ang aking mga kaibigan. Ngunit naalala niya ang sinabi niya kahapon. Sinabi niyang gusto niya akong makitang muling maging kaibigan. Ngunit naantala dahil sa tawag ni Tidek Sin. Pagkatapos noon, hindi na siya nakatanggap ng request na maging kaibigan. Walang magawa. Kailangan na lang hanapin ni Tidek ang aking numero ng telepono. Ngunit nang tawagan niya ako, natuklasan niya lang na binlock niya ako. Naalala niya na nakita niya ang mga maleta na nakatambak sa pinto kahapon. May lumitaw na isang maling ideya. Nagpanggap na kalmado si Tidek na hanapin ang group chat namin. Sa pahina ng mga miyembro ng grupo. Binaliktad niya at pabalik-balik ngunit hindi niya makita ang pamilyar na avatar. Sinubukan ni Tidek ang lahat ng paraan na pwede niya akong mahanap. Ngunit sa huli walang nagawa. Kahit sa Rainbow, binlock din niya ako. Lalong lumala ang pakiramdam ng pagkabalisa sa puso ni Tidek Tumawag siya kay Nimnim at sa iba pa. Kahit si Tidek Sin na tinanong siya kung anong nangyari, ay walang pakialam sa anumang bagay. Kung pwede bang makipag-ugnayan kay CDC. Nagsalita ng tapat si Tidek Direkta niyang ipinaliwanag ang kanyang intensyon. Ngunit pagkatapos niyang tanungin ang lahat, ang sagot na natanggap niya ay biglaan. Hindi makontak. Sa pagkakataong ito lang natanto ni Tidek na hindi na niya ako mahanap. May lumitaw na kalituhan sa kanyang mga mata. Hindi malinaw kung ano ang nangyayari. Walang malay siyang tumayo at lumabas ng pinto. Nang makita niya siyang gustong umalis, agad na nagpanik si Tidek Sin. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwanan. Matatakot ako mag-isa. Malinaw na ngayon palang ginagamit ang trick. Sa sandaling ito, biglang naging pito magic. Itinulak ni Tidek si Tidek Sin. Diretso siyang bumaba at pumunta sa basement. Para magmaneho, diretso siyang umuwi. Hindi nangahas na lumabas mag-isa si Tidek Sin. Nang makita niya si Tidek na umalis, maaari lang niyang isara ang pinto at lumapit sa bintana. Nagkataon na nakita niya ang sasakyan ni Tidek na mabilis na umalis. 20 minuto ang lumipas, nakauwi na si Tidek Pagpasok sa pinto, hinanap niya ang bawat kwarto. Wala ang anino ko. Sinuri niya ng mabuti. Bukod sa pagkawala ko, nawala rin ang lahat ng aking gamit. Nagsaliksik siya sa kwarto. Sinubukang maghanap ng mga bakas ng aking pag-iral. Sa huli, nakakita lang siya ng isang piraso ng papel sa tuktok ng nightstand sa pangunahing silid. Tidek maghiwalay na tayo. 8 maikling salita. Ngunit tulad ng isang mabigat na martilyo. Malakas na tumama sa puso ni Tidek Tumingin si Tidek sa walang laman na kwarto. Ngunit pakiramdam niya ay walang laman din ang kanyang puso. Sinubukan pa ni Tidek na bumalik sa law firm. Gamit ang telepono ng ibang katrabaho para tawagan ako. Ngunit kahit gaano karaming beses niyang subukan. Sa huli, ang kabilang linya ng telepono ay nagsasabi lang na hindi makontak ang user na tinatawagan mo. Ang malamig na mekanikal na boses na ito. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakita niya na si Tidek Sin ang tumatawag,
Saan ka na? Takot na takot ako. Ang boses ni Tian Xin ay nanggaling sa telepono. Ngunit hindi na siya nag-aalala. Noong una nang marinig ko, hinilot niya ang kanyang sentido at tumahimik na matagal bago walang magawa na magsalita. Kukunin ko ang kaso mo at responsable ako hanggang sa huli. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong gumagamit ng pamamaraan na lumalabag sa batas ay hindi ko palalagpasin. Sa huli, nakialam si Tired Keith Engis para tulungan si Tian Xin na patahimikin ang bagyo. Sa pagkakataong ito, kahit hindi niya nalinis ang reputasyon ng plagiarism, ngunit pumutol siya ng manok para takutin ang unggoy. Ang mga taong nag-publish ng pribadong impormasyon ni Tian Xin at nagtapon ng pintura sa pinto niya ay ipinadala sa detention sa loob ng ilang araw. Ngunit pagkatapos nito, ang balita na nakipaghiwalay ako kay TF Dengisu ay kumalat. Sa eksaktong salita, lihim akong umalis. Pagkatapos kumalat ang balita, narinig ito ni Tien's Nimnim at ng iba pa. Agad nilang inanyayahan si TF Dengis na lumabas. Pagdating pa lang niya sa bar, agad siyang pinaligiran ng ilang tao. Dahil alam niya na matuto, kusang lumabas siya. Kailan mo planong makipagbalikan kay Xin? Isa-isa silang nagsalita. Hindi maintindihan ni TF Angiso ang ibig nilang sabihin na makipagbalikan. Bakit ako makikipagbalikan sa kanya? Kumuha si TF Dengis ng isang bote ng alak at uminom ng isang sipsip. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Sa mga araw na ito, sinubukan niya ang iba't ibang uri ng pamamaraan. Sa huli, hindi pa rin niya mahanap kung saan ako pumunta. Ang impormasyon na nahanap niya ay alam lang niya na pumunta ako sa ibang bansa sa huli. At kung saang bansa at lugar sa huli, ay hindi niya pwedeng malaman. Umiling siya. Tinago niya ang pagkawala sa kanyang boses. Gusto ko lang mahanap si TDC. Hindi makapaniwala si Tian Nimnim. Bakit mo siya hahanapin? Si TDC. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo talaga si EFD. Nang marinig ni TF Dengisu ang tanong niya, biglang siyang nagulat at tumahimik ng matagal. Kinutya niya ang kanyang sarili. Tumawa siya ng mahina at nagsalita, boyfriend ko si EFD. Hinamak ni Engisu ang pagtatanggol ko na hindi ko siya niloloko. Panahon na wala ka. Araw-araw pakiramdam ko'y mas masahol pa sa kamatayan. Na hindi kita kayang wala. Si Dead na nag-aalala sa akin ay mabilis na lumapit. Ngunit bigla niyang nakita ang isang serbidor na palihim na yumuyuko at papalapit sa akin. Isang pakiramdam ng hindi mapalagay ang umusbong sa puso ni Q-Set. Ngunit ako, dahil sa pagtatalo kay Tidet, ay walang kamalay-malay. Tumakbo si Q-Set ng ilang hakbang. Ngunit nahuli pa rin siya ng ilang hakbang sa taong iyon. Biglaan, ang lalaking iyon ay bumunot ng isang kutsilyo mula sa kanyang dibdib. Mariin itong sinaksak sa akin, Vivi, dapat kang mamatay. Isang tunog ang umalinggaw-ngaw. Sa sandali ring iyon, nakita rin ni Dengiso ang lalaking may hawak na kutsilyo. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata at hindi na nag-isip pa. Mahigpit niya akong niyakap at ipinihit ang aking katawan. Sa sumunod na segundo, tumama ang kutsilyo sa kanyang katawan. Isang sigaw ng sakit ang umalinggaw-ngao sa aking tainga. Naging blanko ang aking isipan. Si Chives Diaz Angiso ay nanghihina, kaya agad ko siyang inalalayan at inihiga. Ang lalaking may hawak na kutsilyo ay natigilan. Pagkatapos ay muli niyang itinaas ang kutsilyo upang saksakin ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa siya nakakakilos. Nang may humampas ng malakas sa kanyang pulso at nalaglag ang kutsilyo sa lupa. Sa sumunod na segundo, siya ay sinipa ng isang tao at natumba sa lupa. Siya ay agad na pinigil ng mga gwardiya na tumakbo. Ang bulwagan ay napuno ng panandaliang kaguluhan. Ngunit mabilis ding kumalma. Tumawag ng pulis, tumawag ng ambulansya. Ang maskara sa mukha ng lalaki ay sapilitang tinanggal. Nang tumingala ako, nakita ko na ang taong iyon ay si Ken Xin. Ako'y natigilan. Pagkatapos ay naisip ko ang buong pangyayari. Gusto niya akong patayin dahil lamang kay TF Dennis.
Ngunit hindi ko maintindihan. Siya at si Tides D.F. Ngiso ay magkasintahan. Dahil lamang ba sa panliligaw niya sa akin nitong mga nakaraang araw? Kaya niya nagawa ang ganitong kalupitan? Ako'y nakatayo at natigilan. May mga taong inilipat si Tides D.F. sa isang tabi. At ako'y niyakap ng isang tao. Ramdam ko ang malakas na tibok ng puso sa aking tainga. Unti-unting bumabalik ang init ng aking katawan. Nanginginig si Kyuza, Fide. Nasaktan ka ba? Habang sinasabi iyon, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nang matiyak na wala akong sugat. Siya ay nakahinga ng maluwag at muli akong niyakap ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, ako'y kumalma at bahagyang tinapik ang kanyang likod. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Gayunpaman ang eksena kanina ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Muntik na akong masaksak. Patuloy akong niyayakap ni Q sa silid. Buti na lang okay ka. Halos mamatay ako sa takot. Si Tian Sin, bagamat pinipigilan, ay hindi pa rin mapakali. Nagbubulalas, si BC, ikaw na maliit na kalalakihang third party. Hindi kita patatawarin. Maghintay ka lang. Tiningnan ako ni Tian Sin na may galit sa kanyang mga mata. May humila ng mantel at ipinasak sa kanyang bibig. Agad na tumahimik ang bulwagan. Dahil sa nangyari, hindi na maaaring ipagpatuloy ang handaan. Patuloy kong tinitingnan si Tian Sin. Madilim na parang tinitingnan ang isang bangkay. Maglakas loob kang saktan si Ansi. Pababayaran ko sa iyo ang iyong ginawa ng may matinding sakit. Dahil kumalma na ako. Naramdaman na rin sa wakas ni Tian Sin ang takot. Siya ay umurong. Hindi nagtagal, dumating na ang mga pulis at ambulansya. Dinala si Tian Sin at si Tides Denise mula sa istasyon ng pulis. Ang mag-asawang may-ari ay puno ng sama ng loob at nagrereklamo, ang malas-malas talaga. Napunta tayo sa mga taong katulad nila. Pagka-uwi, sisantihin ko silang lahat. Kahit bayaran ko pa ang pera. Kailangan ko pa rin kanselahin ang kontrata na ito. Wala akong nagawa kundi ang umamo. Huwag ka nang magalit dahil sa mga taong katulad nila. Ang magalit ay makakasama sa iyo. Nang kumalma na siya, muli siyang nagsalita. At saka, muntik nang mamatay ang abogado para iligtas ako. Kaya ito na rin ang kabayaran sa kanilang pagkakamali. Nang marinig iyon, sa wakas ay pumayag ang mag-asawang may-ari. Tingnan mo ang mukha niya. Hindi ko muna sila papakialaman. Kung may mangyari, hintayin nating gumaling si Kires Denise. Sa labas ng istasyon ng pulis. Kami ni Kyusef Sidid ay magkasamang pumunta sa ospital. Tutal, nailigtas niya ako. Kahit gaano man karami ang alitan noon. Hindi na angkop na magkimkim ng sama ng loob sa pagkakataong ito. Pumunta kami sa ospital. Si Kiveth Angiso ay nakalabas na mula sa emergency room. Sa loob ng silid, nagbabantay ang nanay ni Kiveth si Edith. Pumasok ako at bumati. Tia! Naghintay si Kyusef sa labas ng silid. Tumingala si Edith at tumingin sa akin. Itinuro niya ang upuan sa tabi niya. Maupo ka. Nakita ko ang panalamig ni Edith. Umiling ako. Huwag na po. Pupunta lang ako para itanong kung ano na ang kanyang kalagayan. Tiningnan ni Edith ang maputlang mukha ng kanyang anak. Puno ng awa ang kanyang mga mata. Nakalampas na siya sa panganib. Sabi ng doktor, baka bukas magising na siya. Tiningnan ako ni Edith na may halong emosyon. Sinisisi niya si Tian Sin. Sinisisi niya ang kanyang anak dahil sa hindi paglaban. Sinisisi rin niya ako, pakiramdam niya inapakawalang puso ko nang umalis ako. Hindi ko binigyan si Tidet ng kahit katiting na pag-asa. Sinasabi ng isipan kay Edith na ang tunay na salarin ay si Tian Sin. Ngunit sa emosyon, hindi niya maaaring ihiwalay ako sa pangyayaring ito. Sa huli, bumuntong hininga si Edith. Alalahanin mo kung gaano ako kabait sa iyo noon. May hihiling ako sa iyo, maaari ba? Ako'y natigilan. Pagkatapos ay agad na natauhan. Sabi ni Edith na may mapupulang mata.
Hinihiling ko na huwag mo nang makita ang anak ko sa hinaharap, maaari ba? Kung mangyayari ang ganito ng ilang ulit, hindi nakakayanin ang puso ko. Tumingin si Edith nang may sinseridad, kulang na lang ay lumuhod sa akin. Gusto kong sabihin, kung magkikita kami ni Tideth Diaz o hindi, wala sa akin ang susi. Nasa kay Tideth Diaz. Ngunit nang makita ko ang pagod na mukha ni Edith, hindi ko alam kung paano magsasalita. Narinig ang isang pagtawa mula sa labas ng pinto. Pumasok si Cusa, Sid. Kalabisan na iyon. Kung ayaw ninyong magkita sila, bantayan ninyo ng mabuti ang inyong anak. Para huwag na siyang makipagligawan sa aking nobyo. Hinawakan ni Cusa, Sid ang aking kamay. Ang kanyang proteksyon ay halata. Yumuko ako at tiningnan siya. Hindi ba't sinabi ko sa iyong maghintay ka sa labas? Tumingala siya at hinalikan ako sa pisngi. Nakayakap sa akin, iniisip ko na baka may umaaligid sa iyo. Kaya gusto kong pumasok at tingnan. Hindi ko inaasahang pagpasok ko pa lang. May taong nananaway na. Halos direktang tinutukoy ni Cusa si Edith. Nagpula ang mukha nito. Hindi niya rin iniisip na mayroon na akong bagong kasintahan. Patuloy pa rin akong nililigawan ng kanyang anak. Pilit na ngumiti si Edith at nagsalita, mag-iingat ako. Natapos ang usapan. Wala na rin akong balak na manatili. Kaya hinawakan ko ang kamay ni Cusa at lumabas. Paglabas ng ospital, biglang huminto si Cusa. Lumingon ako sa kanya. Bakit? Nagpanggap siyang bumuntong hininga. Wala. Sobrang attractive lang ng nobyo ko. Kaya medyo nag-aalala ako. Nobyo. Ako'y natigilan. Pagkatapos ay biniro. Kailan mo balak bigyan ako ng titulo? Nang marinig niya ang pagbibiro sa aking mga salita. Makapalang mukha na nagtanong si Cusa. Kailan ka magkakaroon ng magandang mood? Tumawa siya at tiningnan siya. Hinaplos ang kanyang ulo at sinabi, depende sa iyong ipapakita. Nang magising si Tideth Diaz, gabi na ng ikatlong araw. Bagamat medyo natagalan. Sa wakas ay wala na siyang panganib sa buhay. Sa unang araw na dumalaw ako, hindi na ako bumalik. Noong una, hindi ito pinansin ni Edith. Parehong nagpapagaling pa lamang siya. Normal lang na medyo mahina si Tideth Diaz. Hanggang sa lumipas ang kalahating buwan. Mukha pa rin siyang patay. Nagsimulang magpanik si Edith. Sis, anong nangyayari sa iyo? Huwag mo akong takutin. Nag-aalala si Edith at gustong pindutin ang buzzer, ngunit pinigilan siya ng nakahawak na kamay. Tiningnan ni Tideth Diaz ang kanyang ina. Ina, maaari mo ba akong tulungan? Sa paglabas ng mga salitang ito, may pakiramdam ng hindi mapalagay si Edith sa kanyang puso. Ina, maaari mo bang hayaan si Ansi na bisitahin ako? Napakarami kong ginawang kabutihan sa kanya noon. Tiyak na makikinig siya sa akin. Agad na nagalit si Edith. Direkta siyang tumanggi. Kiras Diaz, huwag. Nakaraan na iyon. Hindi ba't mas maganda kung hayaan mo na lang ang nakaraan? Mayroon na siyang bagong buhay. Dapat ka na ring magsimula ng bagong buhay. Hindi lamang siya ang lalaki sa mundo. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili ng ganito? Siya ay nagsalita ng tapat. Umaasa na pakikinggan ni Tideth Diaz ang kanyang payo. Hayaan na ang nakaraan. Ngunit umiling si Tideth Diaz habang lumuluha at nagmamakaawa. Ina, hindi ko siya makalimutan. Kung wala siya, mamamatay ako. Tiningnan ni Edse ang ganitong ayos ni Tideth Diaz. Galit na galit lamang siya dahil sa hindi paglaban. Tideth Diaz, matauhan ka. Mayroon na siyang kasintahan. Kahit magkita pa kayo, anong mangyayari? Siya at ang kanyang kasintahan ay nagmamahalan, kaya babalikan ka niya. Ang mga salita ni Edse ay hindi maaaring gisingin ang isipan ni Tideth Diaz. Siya pa rin ay tumitingin kay Edith na nagmamakaawa. Ina, kahit isang beses lang. Hayaan mo akong makita siya kahit isang beses lang. Tumigas ang puso ni Edith at hindi tumingin. Si Tideth Diaz ay tahimik na nakipagtalo sa kanya.
Si Chirez Diaz Dengiso ay paulit-ulit na naghihintay sa ganitong pangungusap. Pareho silang tumataya. Tumataya kung sino ang unang magpapatalo. Sa huli, ang nakakuha ng gusto niya ay si Chirez Diaz Dengiso. Hindi alam ni Edith ang address ng aking bahay. Maaari lamang siyang pumunta sa aking trabaho para harangin ako. Sinabi ng receptionist sa akin na may isang ginang na naghahanap sa akin nitong mga nakaraang araw. Mabilis kong naisip si Edith. Ngunit nang marinig na patuloy niya akong hinanap sa loob ng 3 araw, ako'y nag-alinlangan. Hindi ako pumunta para bisitahin si Edith. Ano ang gagawin ni Edith kung hahanapin niya ako? Ngunit ang sagot ay mabilis na dumating mismo. Nang makita ko si Edith na puno ng kawalang katiyakan, direkta kong tinanong siya, "Bakit mo ako hinahanap?" Nang makita na wala akong kahit katiting na pakikipag-usap, direktang nagsalita si Edith. "Maaari mo bang bisitahin si Keith Ngis?" Hindi siya masyadong malusog. Pagkatapos sabihin iyon, nagmadali siyang nagdagdag, "TD. Medyo sobra ako sa pakikipag-usap sa iyo noong nakaraan. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Huwag mo akong ipagdamot kahit isang beses lang. Pagkatapos, hinding-hindi na kita guguluhin pa." Sa simula, akala ni Edith na dahil humingi siya ng paumanhin, hindi ko napapansinin ang nangyari noong nakaraan at pumayag na bisitahin si Chirez Diaz Dengiso. Ngunit hindi niya inaasahan na direkta akong tatanggi. Ang kahilingan mo na huwag ko siyang bisitahin ay ikaw ang nagmungkahi. Pumayag ako at susundin ko ito. Kahit wala pa ang pangako na iyon. Wala rin akong panahon kamakailan. Tumigas ang mukha ni Edith. Nang marinig ang huling pangungusap, hindi ko sinasadyang sinabi, "May nangyayari ba?" Bahagya akong umiti. Ako at ang aking kasintahan ay naghahanda ng magpakasal. Ang pangungusap na ito ay parang tumama sa ulo ni Edith. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang aming pag-usad. Ako at si Chirez Diaz Dengiso ay nagmahalan sa loob ng 5 taon. Ayaw niyang pakasalan ako. Ngunit si Kiusahisidid, hindi ba't maaari niyang bilisan ng kaunti ang pagpapakasal sa akin? May kumatok sa pinto. Ang pinto ng reception room ay itinulak. Dala ni Kiusahisidid ang isang insulated box. "Asawa ko, gaano ka pa katagal? Dinalhan kita ng pananghalian." Sinagot ko siya ng isang ngiti. "Malapit na." Kumaway ako para paupuin siya sa tabi ko. Pagkatapos ay lumingon ako para tingnan si Edith. "May iba pa bang kailangan ka?" Si Edith ay may gustong sabihin. Ngunit sa huli ay umiling pa rin siya. "Kain muna kayo. Parang hindi ako dumating ngayon." Pagkasabi niyon, direkta siyang tumayo at umalis. Hanggang sa tuluyang mawala ang figura ni Edith. Nagsimula nang magpanggap si Kiusahisidid na nagtatanong, ano ang ginagawa niya dito? Alam kong nagsiselos siya. Tinanggap namin ang lunchbox at inaliw ko siya. Hindi ako pumayag na bisitahin siya. "Bakit ka magsiselos?" Hindi ko inaasahan na biglang magiging interesado si Kiusahisidid nang marinig ang mga salitang ito. "Bakit hindi? Hindi lamang ikaw ang pupunta, sasama rin ako. Hindi ba malapit na ang aming kasal? Bakit hindi natin bigyan ng imbitasyon?" Sa sandaling ito, sa wakas ay naintindihan ko ang kanyang balak. Ngunit dahil mahal ko siya, tumawa ako at hinaplos ang kanyang ulo, "Kung gusto mong pumunta, pumunta ka." 5:05 ng hapon, kasama ko si Kiusahisidid na pumunta sa ospital. Nang itulak namin ang pinto ng silid ni Chirez Diaz Dengiso, agad akong nagtama ng mata kay Chirez Diaz Dengiso. Nakita ko ang sorpresa sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa siya nakapagsaya. Agad na nagbago ang mukha ni Edith. Matapos ang ilang pakikipag-usap, dumiretso ako sa paksa. "Pumunta kami ngayon para bisitahin ka." Sa totoo lang, may isa pang bagay. Hindi man lang nagawa ni Edith na pigilan. Kinuha na ni Kiusahisidid ang isang imbitasyon at ibinigay kay Chirez Diaz Dengiso. Sa loob ng 5 araw, kasal na namin ni Auntie. Ito ang imbitasyon. Malugod namin kayong inaanyayahan na dumalo. Umiti siya ng perpekto. Ang ngiti ni Chirez Diaz Dengiso ay mabilis na lumala. Hindi niya na mapanatili. Hindi makapaniwalang nagtanong si Chirez Diaz Dengiso,
Magpapakasal na kayo? Sa pagkakataong ito, ako ang nagsalita para sumagot. Kahit na hindi tayo maaaring maging mag-asawa. Sa puso ko, mananatili kayong pamilya sa akin. Kung kayo ay maaaring dumalo, ako ay labis na magagalak. Tulala na tumingin si Kideth D.F. Ang kanyang bibig ay patuloy na bumukas at sumasara. Ang kanyang tainga ay umalinggaw. Ang matinding sakit ay kumalat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang buong katawan. Sa huli, ang kanyang malay ay tuluyang nawala. Sumigaw si E.F. Doktor. Doktor, tulungan ninyo siya. Sa sumunod na segundo, ako at si Q.C.D. ay pinakiusapang lumabas ng silid. Paglabas ng ospital, medyo nag-aalala pa rin ako. Hindi ba talaga siya nagkaroon ng problema? Hindi ba't masama ang ginawa natin? Tutal, siya ang nagligtas sa akin. Kung may mangyari sa kanya dahil sa atin, hindi ako mapapanatag. Ang resistensya sa pag-iisip ni Tideth Giso ay mahina. Mahigpit na hinawakan ni Q.C.D. ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang pinakamagaling na doktor. Sa huli, matibay ang buhay ni Tideth Giso. Ang pagkahimatay na iyon ay hindi lamang hindi nakasama, kundi napalaya rin ang mga pinigilang alaala sa kanyang puso. Kaya masasabing may mabuti ring naidulot ang masamang pangyayari. Mabilis na dumating ang araw ng kasal namin ni Q.C.D. Ang engagement party ay ganap na inorganisa ng pamilya Q. Ang lokasyon ay pinili sa pinakamarangyang hotel sa Quintidele. Ang lahat ng bisita sa party ay napaka-elegante. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko'y masaya ako. Puno rin ng masayang ngiti ang mga mata ni Q.C.D. Hindi namin napansin. Sa isang sulok, nakaupo si Tideth D.F. na may maputlang mukha. Binaliwala niya ang payo ni Aiden. Pagkalabas niya ng ospital, pumunta agad siya rito. Kinuha niya ang engagement party invitation na ibinigay sa kanya. Gusto niyang makita mismo ang aking kaligayahan. Sinadya niyang magsuot ng pinakamahal na gown. Bulong niya. Simula ngayon, magbihis ako para dumalo sa kasal mo. At parang ikinasal na rin kita. Sa buhay na ito, mayroon tayong pagkakataon, ngunit hindi tayo maaaring maging mag-asawa. Ngunit sana sa susunod na buhay, muli tayong maging mag-asawa.